Hindi ka bagay dito. Umuwi ka na lang sa probinsya at magtanim ng kamote. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Sab de la Cruz. Nakatayo siya sa gitna ng malamig na audition room habang ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Mga matang mapanghusga, mga matang walang nakikitang halaga sa kanya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagbabadya ng bumagsak. Napayuko siya, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng kabiguan na unti-unting dumudurog sa kanyang pagkatao. Ito na ang pang-10 audition niya sa loob ng 1 buwan. Pang-10 beses na rin siyang narinig ang mga katagang, "Wala kang itsura. Masyadong probinsyana ang dating mo. Hindi ka pang bida." Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat na ang talento ay hindi nasusukat sa ganda ng mukha o sa yaman ng pamilya. Pero walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtawa ng casting director at ng iba pang mga kasama nito. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng silid. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Nang maisara niya ang pinto, doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Sumandal siya sa pader ng pasilyo, hinahayaan ang sariling maging mahina kahit sa sandaling ito lang. Ang kumakalam niyang tiyan ay nagpapaalala sa kanya na hindi pa siya kumakain mula pa kaninang umaga. Ang natitira niyang pera ay sapat na lang para sa pamasahe, pabalik sa maliit na kwartong inuupahan niya. "Inay, Itay, pasensya na po," bulong niya sa hangin. "Bigong-bigo na naman po ang anak ninyo." Naghahanap siya ng lugar kung saan walang makakakita sa kanya. Natagpuan niya ang isang pinto na patungo sa fire exit. Doon, sa isang madilim na sulok ng hagdanan, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak. Ang mga pangarap na binuo niya mula sa Batangas ay parang mga bituing isa-isang namamatay sa kalangitan ng Maynila. Bigla, may narinig siyang mga yabag na papalapit. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Ayaw magpakita ng kahinaan. Isang lalaking nakaitim na t-shirt at pantalon, na mukhang isa sa mga staff ng studio, ang huminto sa kanyang harapan. Hindi ito nagsalita. Inabot lang nito sa kanya ang isang bote ng tubig at isang supot ng tinapay. Nag-angat ng tingin si Sab. Nakita niya ang isang pares ng mga matang puno ng pag-aalala. Walang panghuhusga, walang awa, tanging sinseridad. "Okay ka lang?" Mahinang tanong ng lalaki. Tumango lang si Sab, hindi makapagsalita. Dahil sa bara, sa kanyang lalamunan. "Nakita kita sa loob kanina," sabi ulit ng lalaki. "Magaling ka. Huwag kang maniwala sa kanila." Ang simpleng mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Sab. Sa lahat ng masasakit na narinig niya ngayong araw, ang papuring iyon mula sa isang estranghero ang tanging nagbigay sa kanya ng kahit katiting na pag-asa. "Sa salamat," pautal niyang sabi, sabay kuha sa tubig at tinapay. "Lance," sabi ng lalaki, inilahad ang kanyang kamay. "Staff ako dito." "Sab," sagot niya, tinanggap ang kamay nito. Simula noon, sa bawat pagsubok na hinarap ni Sab, palaging nasa isang sulok si Lance. Hindi ito lumalapit kapag may ibang tao, pero palaging nag-iiwan ng mensahe sa kanyang cellphone. "Kaya mo yan." Minsan, may nakahanda ng pagkain para sa kanya pagkatapos ng isang nakakapagod na audition. Naging magkaibigan sila. Sa mga simpleng kwentuhan sa mga karinderya, sa mga paglalakad sa parke, naramdaman ni Sab na may isang taong nakakaintindi sa kanya. Nalaman niyang ulila na si Lance at mag-isang namumuhay sa Maynila. Kaya siguro, nauunawaan nito ang kanyang kalungkutan. Isang hapon, habang nakaupo sila sa isang bench sa luneta, masayang ibinalita ni Sab ang tungkol sa kanyang pamilya. "Alam mo, Lance, ang pangarap ko talagang maging artista ay para sa kanila," sabi ni Sab, habang tanaw ang paglubog ng araw.
para maiyahon sila sa hirap, para hindi na kailangang magtrabaho ni Itay sa bukid kahit may sakit siya. Napangiti si Lance, isang ngiting totoo at malungkot sa parehong pagkakataon. Matutupad mo rin yan, Sab. Naniniwala ako sa'yo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Sab ang isang kakaibang kilig. Ang simpleng paniniwala ni Lance sa kanya ay mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong kontrata sa pelikula. Para siyang isang anghel na ipinadala para bantayan siya sa likod ng maniningning ngunit mapanlinlang na mga ilaw ng showbiz. Habang masaya siyang nakatingin kay Lance, isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa hindi kalayuan. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng bestida, matangkad, maganda at bawat kilos ay nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Naglakad ito papalapit sa direksyon nila at nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Sab ang isang malamig na titig mula sa babi. Isang titig na puno ng paghamak at babala, na tila nagsasabing hindi siya nabibilang sa mundong ginagalawan nito. "Let's go, Lance! We're done here!" Ang malamig na boses ni Brenda ang pumutol sa sandaling pagitan ng dalawang mundo ni Lance. Ang mundo kung saan siya ay isang simpleng staff at ang mundo kung saan siya ang tagapagmana. Tumayo siya mula sa kinauupuan sa parke, hindi man lang nilingon si Sab na naiwang tulala. Bawat hakbang palayo sa kanya ay parang isang pagtalikod sa kaisa-isang bagay na nagbibigay ng kulay sa kulay-abo niyang buhay. Pagsakay niya sa loob ng mamahaling sasakyan, agad niyang naramdaman ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang amoy ng leather at mamahaling pabango ni Brenda ay tila sumasakal sa kanya. "Who was that?" tanong ni Brenda. Habang pinapaandar ng driver ang sasakyan, hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa salamin. Inaayos ang kanyang perpektong buhok. "A friend," maikling sagot ni Lance. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Brenda. "A friend? Lance, please. I know your type. Mahilig ka talaga sa mga proyektong pangkawanggawa." Hindi na sumagot si Lance. Isinandal na lang niya ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata. Ang pagod na nararamdaman niya ay hindi pisikal. Ito ay pagod mula sa patuloy na pag-arte, sa pagsusuot ng iba't ibang maskara. Ang biyahe mula sa Luneta patungo sa Forbes Park ay parang paglalakbay sa dalawang magkaibang planeta. Ang maingay at masayang Maynila na kasama niya si Sab ay napalitan ng tahimik at malalamig na mga kalsada ng subdivision ng mga mayayaman. Pagpasok sa gate ng mansyon ng mga Vergara, sinalubong siya ng mga katulong na nakayuko. "Good evening, Sir Lance." Hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa kanyang kwarto. Isang kwartong mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan ni Sab. Hinubad niya ang suot na itim na t-shirt at pantalon na parabang ito ay isang maruming basahan. Ibinato niya ito sa isang sulok. Nagtungo siya sa kanyang walk-in closet, isang silid na puno ng mga designer suits at mamahaling gamit. Kumuha siya ng isang Armani suit, isinuot ito at humarap sa salamin. Ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya ay hindi si Lance na kaibigan ni Sab. Ito si Lancelot Vergara, ang CEO ng Solaris Network, isang lalaking nakakulong sa isang gintong hawla. "Lance, pinapatawag ka ng daddy mo. Nasa library siya." Ang boses ni Brenda ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng pinto. Bumuntong hininga si Lance. Ito na naman. Pagpasok niya sa library, naabutan niya ang kanyang ama, si Don Ricardo Vergara, na nakaupo sa likod ng malaking mahogany desk, may hawak na kupitan ng brandy. "Anong oras na?" Bungad ng matanda. Hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa mga papeles na binabasa. "Dad, ang kasunduan natin sa mga Reyes ay hindi lang tungkol sa negosyo, Lancelot. Ito ay pagsasanib ng dalawang imperyo," mariing sabi ni Don Ricardo. "Brenda is a suitable partner. She is smart, ruthless, and she belongs to our world. Huwag mong sirain ang lahat dahil lang sa isang walang kwentang libangan." Alam ni Lance kung ano ang tinutukoy ng kanyang ama.
Ang libangan na yon ay si Sab. She's not a hobby, Dad. Then what is she? Isang probinsyana na nangangarap yumaman? Huwag kang maging tanga, Lance. Lahat sila, pare-pareho lang. Pera at kapangyarihan lang ang habol sa atin. Masakit pakinggan. Dahil iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nagsinungaling. Iyon ang takot na matagal na niyang dinadala. Pero iba si Sab. Alam niya, nararamdaman niya, na iba si Sab. Ang hapunan kasama ang pamilya, Reyes, ay isang parusa. Ang mahinang kalansing ng mga kubyerto sa mga plato, ang tanging maririnig. Ang mga usapan ay puro tungkol sa stock market, sa bagong property na bibilhin, sa mga taong hindi nila kilala. Excited na ako para sa kasal natin. Hindi ba, mahal kong fiancé? Biglang sabi ni Brenda, sabay hawak sa kamay ni Lance sa ibabaw ng mesa. Ngumiti lang si Lance nang pilit at tumango. Naramdaman niya ang unti-unting pagkaubos ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng hapunan, tumakas siya papunta sa balcony ng kanyang kwarto. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang takasan ang lahat. Naalala niya ang isang gabi. Dinala niya si Sab sa isang night market sa Quiapo. Lihim, walang nakakakilala sa kanila. Doon, kumain sila ng kwek-kwek at isaw. Tumawa sila ng malakas, walang pakialam sa mga tao sa paligid. Nakita niya ang ningning sa mga mata ni Sab habang panay ang kwento nito tungkol sa kanyang mga kapatid. Sa gabing iyon, naramdaman ni Lance na siya ay tunay na masaya. Hindi dahil sa pera o kapangyarihan, kundi dahil sa simpleng koneksyon sa isang taong totoo. Ang drama mo talaga. Napalingon si Lance. Si Brenda. Nakasandal ito sa hamba ng pinto. May hawak na cellphone. Tigilan mo na ang paglalaro, Lance. Sabi nito. Lumapit sa kanya. Itigil mo na ang pakikipagkita sa babaeng iyon. Wala kang pakialam, Brenda. Ngumisi si Brenda at ipinakita sa kanya ang screen ng cellphone nito. Mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo. Siya at si Sab, magkasamang naglalakad, tumatawa, kumakain sa karinderya. Gusto mo bang makarating ito kay Daddy? O sa media? Pananakot ni Brenda. Alam mo ang kaya kong gawin. Isa lang siyang hamak na probinsyana. Kayang-kaya kong durugin ang mga pangarap niya. Naramdaman ni Lance ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib, pero alam niyang tama si Brenda. Hawak siya nito sa leeg. Umalis si Brenda. Iniwan siyang mag-isa. Gulong-gulo ang isip. Pader. Palagi na lang may pader sa pagitan niya at ng kaligayahan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message. Nang makita niya kung kanino galing, biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Si Sab. Binuksan niya ang mensahe at ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Lance, mayroon akong magandang balita. Nakakuha ako ng isang malaking audition sa Solaris Network para sa Herederas Heart. Napaupo si Lance. Herederas Heart. Ang pinakamalaking proyekto ng Solaris Network para sa taon. Ang proyekto na siya mismo ang namumuno. Ang dalawang mundo niya ay hindi na lang basta nagbabanggaan. Sasabog na ang mga ito. Nanginginig ang mga kamay ni Sab habang hawak ang script. Ito na yon. Ang pinakamalaking pagkakataon sa buong buhay niya. Ang audition para sa Herederas Heart sa mismong Solaris Network. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng comfort room. Isang simpleng bestida, isang manipis na kolorete sa mukha. Iyon lang. Walang alahas, walang mamahaling sapatos. Ang tanging dala niya ay ang pangarap sa kanyang puso at ang talentong paulit-ulit na sinasabi ni Lance na mayroon siya. Speaking of Lance, hindi ito nag-reply sa text niya kagabi. Siguro ay busy lang. Inisip ni Sab na isusurpresa na lang niya ito mamaya kapag nakuha niya ang role. Ang saya siguro noon. Sab de la Cruz, ikaw na. Huminga siya ng malalim at pumasok sa audition room. Mas malaki ito at mas malamig kaysa sa mga dati niyang napuntahan. Sa gitna, may isang mahabang mesa
kung saan nakaupo ang tatlong tao, ang batikang direktor na si Direk Manny, ang head writer at isang babaeng hindi niya kilala na may mataray na itsura. Nagbigay galang si Sab. "Magandang hapon po." "Sige na, magsimula ka na." Walang ganang sabi ni Direk Manny na tila pagod na sa maghapong auditions. Tumango si Sab. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali. Hinugot ang lahat ng sakit, lahat ng pagkabigo, lahat ng pag-asa na bumubuo sa kanyang pagkatao. Ito ang eksena. Isang mahirap na babae na inaakusahan ng pagnanakaw ng isang pamilyang mayaman. Nagsimula si Sab. Ang kanyang boses na kanina'y nanginginig ay naging matatag. Ang kanyang mga mata na puno ng kaba ay napalitan ng pighati at determinasyon. Ang bawat salita ay may bigat. Ang bawat luha na pumatak sa kanyang pisngi ay totoo. Natahimik ang buong silid. Maging si Direk Manny ay napaangat ng tingin mula sa kanyang script. Kitang-kita ang pagkamangha sa kanyang mukha. Sa likod ng isang one-way mirror sa control room, nakatayo si Lance. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niya. Alam niyang kaya ni Sab. Ang galing-galing niya. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya kung sino siya. Nakalimutan niya ang mga problema. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nagpatibok ng puso niya. Nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Natapos ang eksena ni Sab. Nanginginig pa rin ang kanyang buong katawan dahil sa tindi ng emosyon. "Magaling," sabi ni Direk Manny. Sa unang pagkakataon ay may ngiti sa labi. "Magaling, iha." Isang malaking nangiti ang namutawi sa labi ni Sab. Pakiramdam niya ay lumulutang siya. Ito na ba yon? Ito na ba ang simula? Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng audition room. Pumasok ang isang babae. Dala-dala ang isang aura ng kapangyarihan at awtoridad. Si Brenda Reyes, ang babae sa parke. "Good afternoon, Direk," bati ni Brenda. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng lason. "Pasensya na kung naabala ko kayo. I just wanted to check on the auditions personally." Nagulat si Direk Manny at ang iba pa. "Ma'am Brenda." Naglakad si Brenda palapit sa mesa. Tinitingnan si Sab mula ulo hanggang paa na, para bang isa itong basura. "And who is this?" tanong ni Brenda. "Siya po si Sab de la Cruz, ma'am. Isa sa mga aplikante." Sagot ng head writer. "Ah, I see," sabi ni Brenda. May mapanuyang ngiti. Lumapit ito kay Sab. "Sab de la Cruz, ang galing mo naman umarte. Mukhang sanay na sanay ka." Hindi maintindihan ni Sab ang nangyayari. "Pero alam mo," patuloy ni Brenda, "may mas magaling pang umarte kaysa sayo." Itinuro nito ang pinto ng control room. Unti-unting bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Ang lalaking nakatayo roon, nakasuot ng mamahaling suit, ay hindi ang Lance na kilala niya. Ito ay isang estranghero, isang makapangyarihang estranghero. Nanlaki ang mga mata ni Sab. "Lance?" Ngumisi si Brenda. "Oh, you know him? Of course you do." Humarap siya sa lahat. "Ladies and gentlemen, allow me to properly introduce my fiancé, Mr. Lancelot Vergara, the CEO of Solaris Network." Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Sab. "CEO? Fiancé? Solaris Network? Nagugustuhan mo ba ang experience mo, Lance?" Tanong ni Brenda. Ang bawat salita ay idinidisin. "Ganyan ka naman, di ba? Gusto mong malaman kung paano mabuhay ang mga mahihirap, kaya nagpapanggap kang isa sa kanila." At itong si Sab, mukhang siya ang naging paborito mong charity case. Ang tawa ni Brenda ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagsisimulang mabasag ng mundo ni Sab. Tumingin siya kay Lance. Ang mga mata ay nagtatanong, nagmamakaawa, humihingi ng isang paliwanag. Sabihin mong hindi totoo.
Sabihin mong kasinungalingan ang lahat ng sinasabi niya. Ngunit si Lance ay nanatiling tahimik. Nakatayo lang siya roon, parang isang estatwang bato. Ang muka ay blangko. Walang emosyon. Ang katahimikan niya ay ang pinakamasakit na kumpirmasyon. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pag-aalala, ang lahat ng mga simpleng sandali. Isa lang palang malaking kasinungalingan. Isa lang siyang laro para sa isang mayamang lalaki na nababagot sa buhay. Naramdaman ni Sab ang pag-akyat ng init sa kanyang buong katawan. Ang pighati ay napalitan ng matinding galit. Ang pagmamahal ay naging abo. Huminga siya ng malalim. Naglakad siya papalapit kay Lance. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan nito. Tinitigan ito sa mga mata. At sa harap ng lahat, isang malakas na sampal ang dumapo sa perpektong mukha ni Lancelot Vergara. Pak! Tumalikod si Sab at nagsimulang maglakad palayo. Taas noo. Hindi niya hahayaang makita nila siyang umiyak. Hindi dito. Ngunit paglabas niya ng gusali, ang init ng araw at ang bigat ng kanyang nararamdaman ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. May kakaiba. Napaluhod siya sa semento at unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Ang huli niyang narinig ay ang sigaw ng isang security guard bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Cut! Perfect, Sab. That's a wrap for today. Sa isang hudyat mula sa direktor, agad na nagbago ang anyo ni Sab. Ang babaeng kanina lang ay humahagulgol sa harap ng kamera na puno ng pighati at galit ay biglang naging kalmado at propesyonal. Ngumiti siya at nagpasalamat sa lahat ng staff at crew bago naglakad pabalik sa kanyang tent. 5 taon. 5 taon na ang lumipas. Mula sa isang bigong dalaga na puno ng pangarap, si Sab de la Cruz ay isa na ngayon sa pinakamaliwanag na bituin sa industriya. Ang kanyang pangalan ay laging nangunguna sa takilya. Ang kanyang mukha ay nasa mga dambuhalang billboard sa EDSA. Ngunit sa likod ng tagumpay at kasikatan, may isang bahagi ng kanyang buhay na pilit niyang itinatago mula sa lahat. Isang sikretong hardin kung saan walang sino man ang maaaring pumasok. Pag-uwi niya sa kanyang simple ngunit eleganteng bahay sa isang tahimik na subdivision, lahat ng pagod ay nawala nang makita niya ang isang maliit na anghel na tumatakbo para salubungin siya. Mommy! Binuhat ni Sab ang kanyang 5 taong gulang na anak. Hello, my Lyra. How was your day? Si Lyra. Ang kanyang araw, ang kanyang buwan, ang kanyang mga bituin, ang kaisa-isang dahilan ng kanyang lakas. Habang naghahapunan sila, ang masayang kwentuhan ni Lyra tungkol sa kanyang araw sa eskwela, ang tanging musika sa pandinig ni Sab. Ngunit kahit sa gitna ng tawanan, ang mga mata ni Sab ay may itinatagong lungkot. Isang lungkot na kahit ang pinakamagaling na direktor ay hindi kayang mabura. Kinagabihan, habang tinutulungan ni Sab si Lyra sa kanyang takdang aralin, binuksan ng bata ang isang maliit na kahon na nakapatong sa study table ni Sab. Sa loob nito ay may 2 maliliit na hospital bracelet na pambata, kulay asul at rosas. Mami, kanino po ito? Inosenteng tanong ni Lyra. Hawak ang mga bracelet. Biglang nanigas si Sab. Ang dibdib niya ay nagsimulang sumikip. Ang kahon na yon, ang kanyang pinakamatamis at pinakamapait na alaala. Sa mga kapatid mo sana, anak. Nanginginig na sagot ni Sab. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang bagyo. Nasa isang maliit, pampublikong ospital siya sa Batangas. Kagagaling lang niya sa isang mahirap na panganganak. 3 ang naging anak niya. Isang babae at isang kambal na lalaki at babae. Ngunit dahil kulang sa buwan, isinugod agad sa incubator ang kambal. Isang pagod na nurse ang lumapit sa kanya. Ang muka ay walang emosyon. Ma'am, yung panganay niyo po, si Lyra. Malusog siya. Pero yung kambal,
Huminto ito sandali. Pasensya na po. Masyadong mahina ang mga puso nila. Ginawa po namin ang lahat. Gumuho ang mundo ni Sab. Hindi niya man lang nayakap. Hindi niya man lang nahagkan. 2 bituin ang nawala sa kanyang kalangitan bago pa man niya masilayan ang kanilang ningning. "Mommy, are you crying?" Ang boses ni Lyra ang nagpabalik kay Sab sa kasalukuyan. Mabilis niyang pinunasan ang isang butil ng luha na pumatak sa kanyang pisngi. "Hindi anak, may pumasok lang sa mata ni Mommy." Pagsisinungaling niya, sabay ngiti ng pilit. Kinuha niya ang kahon at itinago ito. "Come on, let's finish your homework." Kinaumagahan habang naghahanda si Sab para sa kanyang pictorial, pumasok ang kanyang manager na si Tita LV. May dalang isang magazine. "Hay nako Sab, nakita mo na ba to? Ang Vergara na yan, kahit kailan talaga papansin." Sabi ni Tita LV, inilapag ang magazine sa mesa. Hindi pinansin ni Sab. Ayaw na niyang marinig ang pangalang iyon. Para sa kanya, matagal nang patay si Lance Vergara. Ang drama pa. Nagampon ng 2 bata mula sa isang ampunan sa Batangas. Tingnan mo for the publicity, for sure. Dahil sa pagpupumilit ng manager, kinuha ni Sab ang magazine. At sa sandaling iyon, huminto ang pag-inog ng kanyang mundo. Nasa cover si Lance Vergara, mas matipuno, mas seryoso ang itsura. Sa magkabilang gilid niya, nakatayo ang 2 batang magkamukhang magkamukha. Isang lalaki at isang babae. Kambal. Hindi si Lance ang tinitingnan ni Sab, kundi ang 2 bata. Ang mga mata nila, bilugan at maniningning. Ang pagkurba ng kanilang mga labi kapag ngumingiti. Ang maliit na nunal sa gilid ng noo ng batang lalaki. Parang nananalamin si Sab, para siyang nakatingin sa isang litrato ni Lyra. Bigla siyang kinapos ng hininga. Naramdaman niya ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Isang kabog na hindi normal. Isang kabog na puno ng takot, pag-asa, at isang katanungang unti-unting bumubuo sa kanyang isipan. Nabitiwan niya ang magazine. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa litrato ng 2 batang iyon. Hindi maaari. Isa lang itong masamang biro ng tadhana. The proposal is good, but the projections are weak. Revise it. Dismissed. Ang boses ni Lancelot Vergara ay malamig at may awtoridad, umalingaw-ngaw sa loob ng dambuhalang boardroom ng Solaris Network. Isa-isang nagsitayuan ang mga ehekutibo, nakayuko, hindi magkanda-ugaga, sa pagligpit ng kanilang mga laptop at papeles. Walang nangahas na magsalita. Ang takot at respeto para sa kanilang CEO ay halos nasasalo sa hangin. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, pinalago niya ang kumpanya nang higit pa sa inaasahan ng kanyang ama. Siya ang hari ng kanyang imperyo. Bawat desisyon niya ay batas. Bawat salita niya ay sinusunod. Ngunit kapag siya na lang mag-isa, sa loob ng kanyang opisina na may tanawing buong syudad, ang hari ay nagiging isang alipin. Alipin ng isang alaala, ng isang pagsisisi na hindi siya kailanman nilubayan. Matapos ang insidente 5 taon na ang nakalipas, tinapos niya ang lahat ng ugnayan kay Brenda. Ang kasunduan sa kasal, ang pagsasanib ng negosyo. Lahat ay isinantabi niya, kahit na maging sanhi pa ito ng malaking gulo sa pagitan niya at ng kanyang ama. Hindi niya mapapatawad ang ginawa nitong pagpapahiya kay Sab, ngunit hindi na niya nakita si Sab para itong bulang naglaho. At sa paglipas ng mga taon, habang unti-unti niyang naririnig ang pagsikat ng pangalan nito sa industriya, isang pader na mas mataas pa sa gusali ng Solaris ang namagitan sa kanila. "Sir Lance, pinapatawag na po kayo sa bahay. Naghihintay na daw po ang mga bata." Ang boses ng kanyang assistant na si Ben ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumango lang si Lance at kinuha ang kanyang coat. Ang mansyon ng mga Vergara ay malaki at tahimik.
Ngunit ang katahimikang yon ay nabasag ng dalawang maliliit na boses na puno ng buhay. "Daddy!" Sinalubong siya sa pinto ng dalawang anghel. Si Lara, na may mga mata ni Lance, at si Dane, na may seryosong mukha ngunit mapagmahal na ngiti. Ang kanyang kambal, ang kanyang mga anak. 5 taon na rin ang nakalipas mula nang matagpuan niya sila sa isang maliit na ampunan sa Batangas habang siya ay nasa isang charity event. Sa unang tingin pa lang niya sa kanila, naramdaman niya ang isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Agad-agad, sinimulan niya ang proseso ng pag-aampon. Sila ang naging mundo niya. Sila ang nagbigay ng kahulugan sa kanyang tagumpay. "Daddy, my hair is messy. Can you braid it like Mommy Elsa from the movie?" Sabi ni Lara. Hila-hila ang laylayan ng damit ni Lance. Napangiti si Lance. Ang kanyang malalaking kamay, na sanay pumirma ng mga milyon-milyong kontrata, ay naging napakatorpe sa paghawak sa malambot na buhok ni Lara. Sinubukan niya, at ang resulta ay isang magulo at nakakatawang tirintas. Ngunit para kay Lara, ito ang pinakamagandang tirintas sa buong mundo. "Thank you, Daddy. You're the best." Samantala, tahimik lang na nagmamasid si Dane mula sa isang sulok, may hawak na chessboard. Lumapit si Lance sa anak na lalaki. "Checkmate in 3 moves?" Tanong ni Lance. Ngumiti si Dane. "Let's see, Dad." Sa paglalaro nila ng chess, sa simpleng pagtitirintas ng buhok, doon lang nararamdaman ni Lance ang tunay na kapayapaan. Sila ang kanyang yaman. Sila ang kanyang lahat. Ngunit sa gabi, kapag tulog na ang mga bata at ang tanging kasama niya ay ang dilim, bumabalik ang pangungulila. Isang gabi, habang nag-overtime siya sa kanyang study, pumasok si Ben. "Okay lang po ba kayo, sir?" Tanong nito. Si Ben lang ang nakakakita sa tunay na Lancelot sa likod ng maskara. Sumandal si Lance sa kanyang swivel chair at bumuntong hininga. "Naalala ko na naman siya, Ben." Hindi na kailangang itanong ni Ben kung sino. Alam na niya. "Pinakawalan ko ang kaisa-isang totoong bagay sa buhay ko, Ben. At araw-araw, pinagsisisihan ko yon." "Bakit hindi niyo po subukang kausapin siya, sir?" Umiling si Lance. "Para saan pa? She's a big star now. I'm just a part of her painful past. It's better this way." Sinubukan ni Ben na ibahin ang usapan. "Anyway, sir, I have your schedule for next month. Ang Sining Awards po. Kayo ang napili para mag-present ng Icon of the Industry Award." Walang reaksyon si Lance. Isa lang yon sa maraming obligasyon. Nag-alinlangan si Ben bago nagsalita muli. "At ang isa pa po, kayo rin ang mag-aabot ng Best Actress Award." Still, walang reaksyon. Tumingin lang si Lance sa bintana. Huminga ng malalim si Ben bago ibinigay ang huling balita. "Sir, ang nominado para sa Best Actress at siguradong mananalo ay si Miss Sab de la Cruz." Sa pagkarinig ng pangalang yon, biglang napalingon si Lance. Ang kanyang mga mata, na kanina'y walang buhay, ay biglang nagkaroon ng komplikadong emosyon. Gulat, takot, at isang kislap ng isang damdaming matagal na niyang pilit na ibinabaon. Ang red carpet ng Sining Awards ay parang isang ilog ng mga bituin. Ang liwanag mula sa flash ng mga kamera ay nakakasilaw. Ang hiyawan ng mga fans ay nakakabingi. Para sa marami, ito ang pinakamaningning na gabi sa industriya. Ngunit para kay Sab de la Cruz, isa lang itong obligasyon na kailangan niyang tapusin. Naglakad siya sa red carpet, suot ang isang simpleng puting gown na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na ganda. Bawat ngiti, bawat kaway sa kamera ay kalkulado. Isang perpektong pag-arte. Walang nakakaalam na sa loob-loob niya, ang puso niya ay parang tumatakbo sa isang marathon. Alam niyang darating si Lance, nabasa niya sa balita. At iyon ang dahilan kung bakit ayaw niya sanang pumunta.
Ngunit bilang nominado para sa pinakamataas na parangal, hindi siya maaring tumanggi. Nang magsimula ang seremonya, umupo siya sa kanyang table, kasama ang kanyang manager. Pilit niyang iwinawaksi sa isip ang posibilidad na makita ito, ngunit tila pinaglalaruan sila ng tadhana. And now, to present the award for Best Actress, please welcome the CEO of Solaris Network, Mr. Lancelot Vergara. Natahimik ang buong hall. Umakyat sa entablado si Lance, matipuno at makisig sa kanyang taksido. Ang kanyang presensya ay naguutos ng respeto. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata mula sa magkabilang dulo ng ballroom, para silang dalawa lang ang tao sa mundo. 5 taon. Ngunit sa isang tingin, lahat ng sakit ay bumalik. And the winner is... Binuksan ni Lance ang sobre, bahagyang nag-alinlangan. Sab de la Cruz. Pumalakpakan ang lahat. Niyakap ni Tita LB si Sab. Ngunit si Sab ay parang napako sa kanyang kinauupuan. Kinailangan pa siyang tapikin ng katabi para matauhan. Dahan-dahan siyang tumayo at umakyat sa entablado. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Nang nasa harapan na niya si Lance, iniabot nito ang tropeyo. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit. Isang kuryente ang dumaloy sa kanilang mga katawan. "Congratulations!" Bulong ni Lance. Sapat lang para marinig niya. Hindi sumagot si Sab. Kinuha niya ang tropeyo at humarap sa mikropono. Nagbigay siya ng isang maikli at walang emosyong talumpati. Pagkatapos, mabilis siyang bumaba ng entablado. Hindi na muling tumingin kay Lance. Sa after party, sinubukan ni Sab na umiwas. Ngunit ang ballroom ay masyadong maliit para sa kanilang dalawa. Pinuntahan siya ng mga kaibigan, mga producer, mga direktor para batiin. Nakangiti siyang nakipag-usap, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na hinahanap ang isang tao. At nakita niya ito. Nakikipag-usap si Lance sa ilang mga business tycoon. At sa tabi nito, ang 2 batang nasa magazine, si Dane at si Lara. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sab. Nakatitig lang siya sa kambal. Pinag-aaralan ng bawat kilos, ang bawat ngiti. Ang pagkakahawig nila kay Lira ay hindi maikakaila. Bigla, tumakbo si Lara. May hawak na baso ng orange juice. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapilok ito at ang laman ng baso ay tumapon sa puting gown ni Sab. "Oh my! I'm so sorry, ma'am," sabi ng yaya ng bata. Agad na lumapit. Ngunit hindi sa mantsa ng gown niya nakatingin si Sab. Nakayuko siya. Kaharap ang umiiyak na si Lara. "Hey, it's okay. It's just a dress," sabi ni Sab sa malambing na boses, hinahaplos ang buhok ng bata. "Are you hurt?" Umiling si Lara, ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak. Nang punasan ni Sab ang mga luha sa pisngi nito, inayos niya ang buhok na tumatakip sa tainga ng bata. At doon, nakita niya ito. Isang maliit, hugis bituing birthmark sa likod ng tainga ni Lara. Naniga si Sab. Ang mundo niya ay biglang huminto sa pag-ikot. Ang parehong birthmark, ang eksaktong birthmark na meron din si Lira. "Lara, are you okay?" Ang boses ni Lance ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakalapit na pala ito, kasama si Dane. Tumingala si Sab. Ang mga mata ay nanlalaki, puno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Lance. Tumingin siya mula kay Lara, papunta kay Dane, tapos kay Lance. I need to go to the washroom," sabi ni Sab. Nanginginig ang boses. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Pumasok siya sa pinakamalapit na comfort room. Sumandal siya sa pader, nanginginig ang buong katawan, hinahabol ang kanyang hininga. Hindi. Imposible. Sinabi ng ospital na wala na sila. Pero ang birthmark, may naalala siya. Ang ilang hibla ng buhok ni Lara na kumapit sa kanyang gown
Nang yakapin niya ito kanina, dahan-dahan, maingat. Kinuha niya ang mga yon. Binuksan niya ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang isang maliit na suklay na palagi niyang dala. Ang suklay ni Lyra. May ilang hibla ng buhok ng kanyang anak na naiwan doon. Pinagsama niya ang mga hibla ng buhok sa isang panyo. Nanginginig ang kamay niya habang tinitingnan ito. Nababaliw na ba siya? O ito na ba ang sagot sa 5 taon ng pananahimik na pagdadalamhati? Pinanood ni Lance si Sab na nagmamadaling umalis. Ang muka ay puno ng pagtataka. Ang reaksyon nito ay hindi normal. Hindi ito simpleng pagkaasiwa dahil sa natapong juice. May mas malalim na dahilan. Ang paraan ng pagkatitig nito sa kanyang mga anak. Parang nakakita ito ng multo. "Daddy, is she mad?" Tanong ni Lara. Ang mga mata ay puno pa rin ng luha. Umupo si Lance para magpantay sila ng anak. "No, baby. Of course not. She was just surprised." Ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido sa sarili niyang paliwanag. Kinabukasan sa opisina, hindi maalis sa isip ni Lance ang mga pangyayari. Ang itsura ni Sab ay bumabagabag sa kanya. May kung anong bumubulong sa kanyang isipan. Isang piraso ng palaisipan na hindi niya mahanap. "Ben, I need you to do something for me." Utos niya sa kanyang assistant. "Ano po iyon, sir?" "Pull up all the adoption papers for Dane and Lara. I want to see everything. The orphanage, the city, the hospital they were reportedly born in. Everything." Nagtaka si Ben, pero tumango lang ito at umalis. Habang naghihintay, nagsimulang magsaliksik si Lance sa internet. Hinanap niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Sab. At doon niya nahanap ang isang lumang article. Isang maliit na blind item mula sa isang tabloid 5 taon na ang nakalipas. Sikat na aktres. Umuwi sa probinsya para doon manganak ng palihim? Batangas. Ang probinsya ni Sabi Batangas. Ang probinsya kung saan niya inampon sina Dane at Lara. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Lance. Hindi. Imposible. Isang malaking koinsidensya lang ito. Masyadong malaki ang Pilipinas para sa ganitong klaseng biro ng tadhana. Pumasok si Ben. Dala ang isang folder. "Sir, eto na po." Binuklat ni Lance ang mga dokumento. Binasa niya ang bawat detalye. St. Jude's Orphanage, Batangas City. Isinilang sa Batangas General Hospital. Petsa ng kapanganakan, October 25. Kinapa ni Lance ang kanyang cellphone at tinignan ang profile ni Sab sa internet. Kaarawan, August 20. Kung nanganak ito, posibleng sa mga buwan ng October. Parang sinampal si Lance ng realidad. Ang lahat ng piraso ay unti-unting nagkakabit-kabit. Ang pag-alis ni Sab, ang pag-uwi nito sa Batangas, ang pag-aampon niya sa kambal, mula sa parehong lugar, sa parehong panahon. "Ben, book me a flight to Batangas, first thing tomorrow morning, and do it discreetly." Kinaumagahan, lihim na lumipad si Lance patungong Batangas. Dumiretso siya sa Batangas General Hospital. Nagpakilala siya at humiling na makita ang mga records ng kapanganakan mula sa petsang yon. 5 taon na ang nakalipas. "Pasensya na po, sir," sabi ng clerk. "Nagkaroon po kasi kami ng leak sa bubong ng records room. 3 taon na po ang nakalipas. Maraming mga lumang dokumento ang nasira ng tubig. Isa na po yata dyan ang hinahanap ninyo." Nasira ng tubig? Masyadong kumbinyente. Hindi sumuko si Lance. Ginamit niya ang kanyang koneksyon at pera. Nagtanong-tanong siya hanggang sa may isang matandang janitor na nagsabi sa kanya tungkol sa isang head nurse na nagretiro na, si Aling Nena, na matagal nang naninilbihan sa ospital. Pinuntahan ni Lance ang bahay ni Aling Nena sa isang liblib na barangay. Sa una, ayaw magsalita ng matanda. Kitang-kita ang takot sa mga mata nito. "Wala po akong alam dyan, sir. Matagal na po iyon," sabi nito. Nanginginig. Naglabas ng isang makapal na sobre si Lance at ipinatong sa mesa. "Hindi po ako aalis dito
Hanggat hindi ninyo sinasabi ang totoo, I will protect you. Just tell me what happened. Tinitigan ni Aling Nena ang sobre, pagkatapos ay tumingin kay Lance. Huminga ito ng malalim. Mayaman, isang babaeng mayaman mula sa Maynila. Panimula ng matanda, nanginginig ang boses. Kakapanganak lang noon ng isang dalaga. 3 sana ang anak niya. Isang malusog na babae at isang kambal na mahina. Isinugod namin sa incubator ang kambal. Tumigil ang paghinga ni Lance. Kinagabihan, patuloy ni Aling Nena, dumating ang babaeng iyon. Kasama ang doktor. Binigyan niya kami ng malaking pera. Sabi niya, ilipat daw namin ang kambal sa isang orphanage at sabihin sa ina na hindi sila nabuhay. Wala po akong nagawa, sir. May sakit ang asawa ko noon. Kailangan ko ng pera para sa operasyon. Ang bawat salita ni Aling Nena ay parang mga kutsilyong tumataraka sa puso ni Lance. Isang babaeng mayaman mula sa Maynila. Bigla niyang naalala. Sa mga panahong iyon, minsan siyang binisita ni Brenda sa Batangas para sa isang business meeting. Nasa Batangas si Brenda noong panahong iyon. Hindi niya kayang isipin. Kahit gaano pa kasama si Brenda, hindi nito kayang gawin ang isang bagay na ganito, kasuklam-suklam. Habang gulong-gulo ang isip at pabalik na sa Maynila, biglang tumunog ang cellphone ni Lance. Nakarehistro ang numero. Si Sab. Kinakabahang sinagot niya ito. Hello? Sa kabilang linya, narinig niya ang isang boses na nanginginig, pigil ang pag-iyak. Lance, kailangan nating mag-usap tungkol sa mga bata. Nagkita sila sa isang pribadong cafe na pagmamay-ari ng Solaris Network. Sarado sa publiko para sa gabing iyon. Pagdating ni Lance, nandoon na si Sab, nakaupo sa isang sulok, nakatalikod sa pinto. Ang buong postura niya ay nagsasabi ng tensyon at pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumapit si Lance. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa mga bubog. Umupo siya sa tapat ni Sab. Pinaghihiwalay sila ng isang maliit na mesa na tila isang malawak na karagatan. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Tanging ang mahinang tunog ng kanilang mga paghinga ang maririnig. Si Sab ang unang bumasag sa katahimikan. Walang paligoy-ligoy. Inilapag niya sa mesa ang isang brown envelope. Buksan mo, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit malamig. Binuksan ni Lance ang sobre, isang piraso ng papel, isang DNA test result. Hindi na niya kailangang basahin ang mga nakasulat na porsyento at technical na salita. Ang tanging binasa niya ay ang mga pangalan. Sab de la Cruz, mother. Lara Vergara, daughter. Dane Vergara, son. At sa ilalim ang konklusyon, probability of maternity 9.999%. Isinara ni Lance ang kanyang mga mata. Ang katotohanang kinatatakutan niya ay nasa harapan na niya ngayon, nakasulat sa itim at puti. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sorry ay isang insulto. Hindi ko alam ay isang kasinungalingan. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya bago pa man niya makita ang resulta. Bakit, Lance? Tanong ni Sab. At sa wakas, tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Paano? Sinabi ng ospital na wala na sila. Dito na hindi napigilan ni Lance ang sarili. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagpunta niya sa Batangas, ang nawawalang records, ang pag-amin ng retiradong nurse, at ang kanyang hinala, ang hinala niya kay Brenda. Habang nagsasalita si Lance, ang mukha ni Sab ay unti-unting napuno ng pangingilabot. Ang kalungkutan ay napalitan ng galit. Hindi galit kay Lance, kundi sa isang taong hindi niya inaakalang may kakayahang gumawa ng ganitong klaseng kabuktutan. Siya, bulong ni Sab. Kinuha niya ang mga anak ko. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na binuo ni Sab sa loob ng 5 taon ay gumuho. Napahagulgol siya, isang iyak na puno ng sakit, ng panghihinayang, ng 5 taon ng pagdadalamhati.
para sa mga anak na akala niya ay nawala. Ngunit sa katotohanan ay ninakaw mula sa kanya. Tumayo si Lance, lumipat sa tabi ni Sab, at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, niyakap niya ito. Hindi ito isang yakap ng pag-ibig, kundi isang yakap ng 2 taong pinag-isa ng isang trahedya. Isang yakap ng 2 magulang na nahanap ang kanilang nawawalang mga anak. Ngunit sa gitna ng kanilang magkahalong pighati at lunas, sabay na nag-vibrate ang kanilang mga cellphone. Walang tigil. Nagtatakang kinuha ni Sab ang kanyang telepono. Bumungad sa kanya ang sandamakmak na notifikasyon. Mga text mula sa kanyang manager. Mga missed calls. Mga social media tags. Binuksan niya ang isang news link. Ang headline ay sumampal sa kanya na ng mas malakas pa kaysa sa sampal na ibinigay niya kay Lance noon. Sabi de la Cruz, inaaligang iniwan ang sariling mga anak para sa karera. Ngayoy bumabalik para manggulang sa bilyonaryong ama. Kasama ng artikulo ang mga litrato niya sa Sining Awards, nakatingin kina Dane at Lara. May mga source na nagsasabing matagal na raw alam ni Sab ang tungkol sa mga bata pero binaliwala lang. Anong kalokohan to? Nanginginig na sabi ni Sab. Kinuha ni Lance ang kanyang cellphone. Parehong balita. At sa ilalim, may link sa isang eksklusibong panayam. Pinindot niya ito. Bumungad sa screen ang mukha ni Brenda Reyes, umiiyak sa harap ng kamera. Masakit po para sa akin na makita si Lance na naluloko na naman. Humahagulgol na, sabi ni Brenda. 5 taon na ang nakalipas, siya na mismo ang nagsabi sa akin na ipinalaglag ni Sab ang mga bata. Pero ngayon, dahil sikat na si Lance at ang mga bata, bigla siyang babalik. Para ano? Para sirain ulit kami? Para sa pera? Nakakaawa si Lance. Nakakaawa ang mga bata na magkaroon ng ganitong klaseng ina. Patay. Ito ang salitang pumasok sa isip ni Lance. Isang perpektong patibong. Inunahan sila ni Brenda. Ginamit nito ang media para sirain si Sab bago pa man nila mailabas ang katotohanan. Biglang bumukas ang pinto ng cafe. Pumasok ang manager ni Sab, si Tita LV, hingal na hingal. Sab, halika na. Kailangan nating umalis dito. Nagkakagulo na sa labas. Nang sumilip sila sa bintana, nakita nila isang kumpol ng mga reporter, mga cameramen, at maging mga protesters na may dalang mga placard. Bago pa man sila makakilos, may isang naghagis ng bato sa salaming bintana ng kafe. Walang pusong ina. Gold digger. Iwan ang mga bata. Napatakip ng tainga si Sab. Ang mga sigaw mula sa labas ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang pagkatao. Napaluhod siya sa sahig, nanginginig, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang liwanag ng kasikatan na pinaghirapan niya ay biglang naging isang bagyo na handa siyang wasakin. Gabi, ang mansyon ng mga Vergara ay balot sa isang mabigat na katahimikan, mas mabigat pa kaysa sa karaniwan. Sa loob ng library, ang tanging maririnig ay ang pagtatalo ng mag-ama. Ano ang gusto mong gawin, Lancelot? Sirain ang pangalan ng pamilyang ito? Ang boses ni Don Ricardo ay dumadagundong, puno ng galit. Isang eskandalo. Iyan ang ibibigay mo sa atin. The board will not allow this. Ang stocks ng Solaris ay babagsak. Nakatayo si Lance sa harap ng kanyang ama, hindi natitinag. Ang mukha niya ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang determinasyon na hindi pa kailanman nakita ng matanda. Hindi na ito tungkol sa stocks, Dad. Hindi na ito tungkol sa kumpanya. Mariing sabi ni Lance. This is about my children and their mother. Ang babaeng yon, matapos kang ipahiya, matapos kang iwan, siya pa rin. Hindi niya tayo iniwan, Dad. Itinaboy natin siya. At si Brenda ang kumuha sa mga anak ko, ang mga apo ninyo. Natahimik si Don Ricardo, ngunit ang pagiging negosyante nito ay mas nanaig. Walang pruweba, Lance. Salita laban sa salita.
At mas paniniwalaan ng publiko si Brenda. Isa siyang Reyes. Tayo, mga Vergara. Ang babaeng iyon, sino ba siya? Ang mga salitang iyon ay gumising sa isang bagay sa loob ni Lance. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng takot na naging dahilan ng lahat ng ito. Oras na para tapusin. Alam niyo, Dad, sabi ni Lance, may mapait na ngiti. Sa buong buhay ko, sinunod ko kayo. Pinakasalan ko ang kumpanya. Namuhay ako sa likod ng isang maskara. Pero ngayon, tapos na. I will not let my children grow up in a world built on lies. Hindi ko hahayaang isipin nila na ang kanilang ina ay isang masamang tao. Tumalikod si Lance at naglakad palabas ng library. Iniwan ang kanyang amang natigilan. Kinaumagahan, gumawa ng anunsyo ang Solaris Network. Isang emergency press conference. Walang sinabi kung tungkol saan, pero alam ng buong industriya na ito ay tungkol sa eskandalo. Ang venue ay napuno ng daan-daang miyembro ng media. Ang bawat isa ay nag-aabang. Sino ang magsasalita? Si Brenda ba? Ang mga abogado ng mga Vergara? Nang lumabas si Lancelot Vergara at umupo sa entablado, mag-isa, natahimik ang lahat. Huminga siya ng malalim at tumingin diretso sa mga kamera na para bang kinakausap niya ang buong bansa. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Inimbitahan ko kayo ngayon hindi bilang CEO ng Solaris, kundi bilang isang ama at bilang isang lalaking nagkamali. Nagulat ang mga reporter. 5 taon na ang nakalipas. Patuloy niya, nakilala ko ang isang babaeng simple, totoo, at may pangarap. Ngunit dahil sa takot at kaduwagan, itinago ko kung sino ako. Nagsinungaling ako. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagpapanggap niya, ang pagmamahal na nabuo, ang masakit na paghihiwalay na siya mismo ang may kasalanan. Ang babaeng tinutukoy ko ay si Sab de la Cruz. Nagbulungan ng mga tao. Ito na. Ang mga paratang na ibinabato sa kanya ngayon ay kasinungalingan. Mga gawa-gawa ng isang taong puno ng inggit at galit. Ang totoo, si Sab ay hindi kailanman nagkulang bilang isang ina. Ang totoo, hindi niya kailanman iniwan ang kanyang mga anak. Tumingin siya sa isang partikular na kamera na para bang direktang kinakausap si Sab. Ang totoo, ninakaw sila mula sa kanya. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig sa buong hall. Sa isang malaking screen sa likod ni Lance, biglang lumabas ang isang video. Isang video ng isang matandang babae, si Aling Nena, na nanginginig habang inuulit ang kanyang testimonya. Pagkatapos, ipinakita ang mga kopya ng bank transfer mula sa isang account na nakapangalan kay Brenda Reyes patungo sa account ng asawa ni Aling Nena. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Ang paninira ni Brenda ay gumuho sa isang iglap. Si Brenda Reyes ang nag-orkestra ng lahat ng ito, sabi ni Lance, at mananagot siya sa batas. Tumayo si Lance. Ngunit bago siya umalis, may huli siyang sinabi. May isa pa akong kasalanan. Sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig sa unang pagkakataon. Ang pinakamalaki kong kasalanan ay ang hinayaan kong mawala ang babaeng pinakamamahal ko. Kung nanonood ka, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong tulungan kang buuin ulit ang pamilyang sinira ko. Sa isang TV studio sa kabilang bahagi ng syudad, si Brenda Reyes, na kasalukuyang nasa gitna ng isang follow-up interview para lalo pang idiin si Sab, ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga reporters sa paligid niya ay nagsimulang magkagulo. Biglang bumukas ang mga pinto ng studio. Pumasok ang mga pulis. May dalang warrant of arrest. Brenda Reyes, you are under arrest for kidnapping and falsification of public documents. Sa harap ng live na telebisyon, sa harap ng buong bansa,
Ang reyna ay nahulog mula sa kanyang trono. Ang kanyang huling pag-arte ay natapos sa isang nakakahiyang pagbagsak. Ang balita ay sumabog na parang isang wildfire. Ang pag-aresto kay Brenda Reyes sa live television ay naging national headline. Sa isang iglap, ang panghuhusga ng publiko kay Sab ay napalitan ng simpatsya at paghanga. Mula sa pagiging kontrabida, siya na ngayon ang bida sa isang totoong buhay na teleserye. Isang inang nakipaglaban para sa kanyang mga anak. Ngunit malayo sa ingay ng media, sa isang pribadong resort sa Batangas na pag-aari ni Lance, isang pamilya ang nagsisimulang buuin ang kanilang mga pira-pirasong buhay. Ang unang pagkikita ng tatlong bata, Lyra, Dane at Lara, ay puno ng hiya at pag-aalinlangan. Si Lyra, na sanay na siya lang ang nag-iisang prinsesa ni Sab, ay medyo mataray sa simula. Si Dane, na tahimik at mapagmasid, ay pinag-aaralan lang ang kanyang bagong kapatid. Si Lara naman, na masayahin, ang siyang unang bumasag sa yelo. "Your dress is pretty," sabi ni Lara kay Lyra. Habang naglalaro sila sa may hardin, tinaasan lang siya ng kilay ni Lyra. "My mommy bought this for me." "Our mommy," mahinang pagtatama ni Lara. May ngiti sa labi. Natahimik si Lyra. Napatingin siya sa kanilang ina. Si Sab, na nakaupo sa di kalayuan, pinapanood sila kasama si Lance. May lungkot at pagkalito sa mga mata ng bata. Gabi-gabi, kinakausap ni Sab si Lyra, ipinapaliwanag sa paraang maiintindihan ng isang 5 taong gulang ang nangyari. Na sina Dane at Lara ay hindi pamalit, kundi karagdagan sa kanilang pamilya. Na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nahahati, kundi nagmumultiply. Unti-unti, natutunaw ang yelo sa puso ni Lyra. Isang hapon, nakita niyang nadapa si Lara habang naghahabulan. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Lyra papalapit. Tinulungan itong tumayo at pinunasan ng dumi sa tuhod nito. Sa sandaling iyon, alam ni Sab at Lance na magiging maayos ang lahat. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata, nag-usap sina Sab at Lance sa may dalampasigan. "Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo, Lance," sabi ni Sab habang pinapanood ang mga alon. "Huwag, Sab, please," sagot ni Lance. "Ako ang may utang sa iyo. Utang ko sa iyo ang pamilyang ito." Tumingin si Sab kay Lance. Nakikita niya ang sinseridad, ang pagsisisi at ang pagmamahal na naroon pa rin. Ngunit ang takot ay naroon din sa puso niya. "Natatakot ako, Lance," pag-amin niya. "Natatakot akong masaktan ulit." "I understand," sabi ni Lance. "And I will spend the rest of my life proving to you that I will never hurt you again." Hindi kita minamadali, Sab. Ang mahalaga, magkasama nating palakihin ang mga bata. Tumango si Sab. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik na si Sab sa pag-art. Ang kanyang unang proyekto ay isang indie film na isinagawa sa isang mahirap na komunidad. Ang kwento ay tungkol sa mga batang lansangan. Habang nasa shooting, may isang batang extra na palaging nakakakuha ng kanyang atensyon. Ang pangalan niya ay Noah. 10 taong gulang, ulila, at nakatira sa isang bahay ampunan na malapit sa location. Sa kabila ng kahirapan, si Noah ay masayahin, matulungin, at may puso para sa mas nakababatang mga bata. Palagi itong binibigyan ni Sab ng pagkain, kinakausap, at sa bawat kwentuhan nila, lalong napapalapit ang loob niya sa bata. Nakikita niya rito ang isang pusong busilak sa kabila ng isang mundong maramot. Isang araw, bago matapos ang shooting, nilapitan ni Noah si Sab. "Ma'am Sab, totoo po bang kayo yung artista na nahanap yung mga nawawala niyang anak?" Tanong nito. Tumango si Sab. "Ang swerte niyo po," sabi ni Noah. May bahid ng lungkot sa boses. Sana po lahat ng bata, may nanay na hahanapin sila.
Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Sab. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ikinuwento niya kay Lance ang tungkol kay Noah. "There's something special about him, Lance." Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Kinaumagahan, gumawa si Sab ng isang desisyon. Isang desisyong magpapabago sa buhay nilang lahat. Bumalik siya sa ampunan, kung saan nakatira si Noah. Dinala niya hindi lang pagkain at mga laruan. Dinala niya ang isang alok. Nang makita ni Noah si Sab, ngumiti ito ng malapad. "Ma'am Sab, bumalik po kayo." Ngumiti pabalik si Sab. Lumuhod siya para magpantay sila. "Noah, gusto kitang tanungin. Kung papayag ka, gusto mo bang maging anak ko?" Nanlaki ang mga mata ni Noah. Ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng pagkamangha. "Po, gusto kong maging mommy mo. At mayroon ka pang 3 kapatid na naghihintay sa'yo. Ano, payag ka ba na maging bahagi ng pamilya namin?" Hindi nakapagsalita si Noah. Ang tanging nagawa niya ay tumango, habang ang mga luhang matagal na niyang itinatago ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Sab ng mahigpit. Isang yakap ng isang batang sa wakas ay natagpuan ang kanyang tahanan. Nang gabing iyon, sa hapagkainan ng mga Vergara, may isang bagong upuan. Si Lance, si Sab, si Lyra, si Dane, si Lara at si Noah. Isang pamilyang binuo hindi lang ng dugo, kundi ng pag-ibig, pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Ngunit habang masayang nagtatawanan ng lahat, isang tawag ang natanggap ni Sab mula sa kanyang manager. Isang malaking action film, isang international production. Ito na ang pangarap niyang mapasok ang Hollywood. Ngunit may isang eksena, isang delikadong stunt na kailangan niyang gawin. Habang kausap ang manager, napatingin si Lance sa kanya. May pag-aalala sa mukha. Ang katahimikan ay biglang napuno ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang set ng international action film ay magulo at maingay. Ngunit sa gitna ng lahat, si Sab de la Cruz ay kalmado at nakapokus. Ito na ang pagkakataon niyang mapatunayan ang sarili sa buong mundo. Ang eksena? Tatalon siya mula sa isang nasusunog na gusali patungo sa isang helicopter. Mayroon siyang harness at lahat ng safety measures ay nasa lugar. Paulit-ulit na sinabi ng stunt coordinator na ligtas ito. Nasa gilid si Lance, nanonood, kasama ang mga bata. Pumunta sila para suportahan si Sab. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasiguruhan, hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Action! Tumakbo si Sab at sa tamang tiyempo, tumalon. Ngunit sa isang iglap, isang nakakabinging tunog ng metal na napuputol ang narinig. Ang kable ng kanyang harness. Naputol ito. Sumigaw ang lahat. Ang katawan ni Sab ay bumagsak na parang isang manika. Mabuti na lang, bumagsak siya sa isang malaking safety air mat sa ibaba, ngunit ang impact ay napakalakas. Save! Ang sigaw ni Lance ay puno ng pangingilabot. Tumatakbo siyang lumapit, habang ang mga bata ay umiiyak sa takot. Sa ospital, ang bawat segundo ay parang isang walang hanggang paghihintay. Lumabas ang doktor mula sa emergency room, ang mukha ay seryoso. "She's stable. Magkakaroon siya ng ilang bali sa buto, but she will recover," sabi ng doktor. Huminga ng maluwag si Lance, ngunit may kasunod pa. However, due to the internal damage to her reproductive organs, "I'm sorry, Mr. Vergara, hindi na siya maaaring magkaanak pa." Gumuho ang mundo ni Lance. Sa mga sumunod na linggo, hindi umalis si Lance sa tabi ni Sab. Siya ang nag-alaga, nagpakain, at nagpalakas ng kanyang loob. Nang sabihin niya kay Sab ang balita mula sa doktor, umiyak ito. Hindi dahil sa pangarap na gumuho, kundi dahil sa isang pangarap na hindi na matutupad. Ang pangarap na magkaroon sila ng isang anak na simbolo ng kanilang pangalawang pagkakataon. "Okay lang," sabi ni Sab.
habang hawak ang kamay ni Lance. Okay lang, 4 na ang anak natin. Higit pa sa sapat iyon. Ngunit sa mga mata nilang dalawa, naroon ang isang maliit na patak ng lungkot. Lumipas ang mga buwan, at ang kanilang pamilya ay naging mas matatag kaysa dati. Si Noah ang naging perpektong kuya, sina Dane at Lara ay naging anino ng isa't isa, at si Lyra ang prinsesang nagbubuklod sa kanilang lahat. Sila Sab at Lance, sa wakas, ay natagpuan ng kapayapaan sa piling ng isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na kailangan ng anumang patunay. Isang umaga, biglang nahilo si Sab, paulit-ulit. Noong una, inakala niyang epekto pa rin ito ng aksidente. Ngunit ng isang araw ay bigla siyang nagsuka. Isang kislap ng imposible, ngunit puno ng pag-asang ideya ang pumasok sa isip ni Lance. Dinala niya sa ospital si Sab, at ang balitang natanggap nila ay isang milagro. Congratulations! Mrs. De La Cruz is 6 weeks pregnant. Umiyak silang dalawa. Umiyak sila hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang kaligayahang hindi maipaliwanag. Isang regalong hindi nila inaasahan. Isinilang si Milo, isang malusog na batang lalaki na may mga mata ni Sab at ngiti ni Lance. Ang kanilang anak ng pagpapatawad at pag-asa. At tila hindi pa tapos ang tadhana sa pagbibigay ng sorpresa. Pagkalipas ng 2 taon, isa pang milagro ang dumating. Si Ella ang kanilang miracle baby, ang bunso sa 6 na magkakapatid. Ang kanilang bahay ay napuno ng tawanan, ng yakan, ng sigawan, ng buhay. 6 na anak. Lyra, Dane, Lara, Noah, Milo, at Ella. Ang bawat isa ay isang piraso ng kanilang komplikado ngunit napakagandang kwento. Makalipas ang maraming taon, gabi ng Sining Awards, muli. Ngunit ngayon, iba na ang lahat. Nakaupo sa front row ang buong pamilya Vergara. Ang 6 na bata, ngayon ay mga binata't dalaga na, ay masayang nanonood. Sa entablado, tinatanggap ni Sab De La Cruz ang kanyang Lifetime Achievement Award. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan niya ang industriya, ang kanyang mga tagahanga, at higit sa lahat, ang kanyang pamilya. Sila ang aking pinakamagandang obra, sabi niya, habang nangingilid ang luha. Pagkatapos ng kanyang talumpati, umakyat sa entablado si Lance, may dalang mikropono. Nagulat si Sab. Sandali lang po, sabi ni Lance sa audience. Humarap siya kay Sab. Sa harap ng libo-libong tao, sa harap ng buong mundo, lumuhod si Lancelot Vergara. Sab, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. You have played hundreds of roles. Gumanap ka bilang reyna, bilang alipin, bilang mandirigma. Pero ang pinakamagaling, ang pinakatotoo, at ang paborito kong role na ginampanan mo, tumingin siya sa kanilang 6 na anak na ngayon ay nakatayo na rin at umiiyak sa tuwa. Ay ang pagiging asawa ko at ina ng 6 na ito. Sab De La Cruz, will you do me the honor of playing that role for the rest of our lives? Will you marry me? Again and again, every single day. Sa gitna ng nakakabinging palakpakan at sigawan, tumango si Sab, hindi na mapigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha ng kaligayahan. Yes! Bulong niya. Yes! Tumakbo paakyat ng entablado ang 6 nilang anak at niyakap sila. Si Lyra, ang panganay. Ang kambal na sina Dane at Lara. Si Noah, ang ampon na nagturo sa kanila ng bagong kahulugan ng pamilya. Si Milo, ang simbolo ng pagpapatawad. At si Ella ang kanilang milagro. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng maniningning na mga ilaw, isang pamilya ang nabuo mula sa mga kasinungalingan, pighati at sakit. Isang pamilya na pinatunayan na ang tunay na gantimpala sa buhay ay hindi ang kasikatan o kayamanan, kundi ang pag-ibig na kayang maghilom, magpatawad at lumikha ng mga milagro. At dito nagtatapos ang kwento ni Sab at Lance. Mula sa kaibuturan ng aking puso,
Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ang bawat kabanata, bawat emosyon, at bawat luha ay hindi magiging kumpleto kung wala ang inyong mga tainga at pusong nakikinig. Ang pagsulat sa kwento ni Sab at Lance ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga pagkakataong nadala ako sa kanilang pighati, kinilig sa kanilang mga simpleng sandali, at umiyak kasama nila sa kanilang mga tagumpay. Sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa pag-iibigan. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa iba at lalo na sa ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pangalawang pagkakataon at sa pananampalatayang mayroong pag-asa kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pamilya. Isang pamilyang binuo, hindi lamang ng dugo, kundi ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang inyong napulot at babaunin sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong bawat salita ay mahalaga. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ako po ang inyong manunulat. Laging nagpapasalamat.